Good day mga ka-agri. Malapit lang matapos ang January pero tingnan nyo yung ating bukirin. Katatapos pala natin magtanim at 5 days after transplant. Kalalagay lang natin ng basal, no? Application ng pataba. So ang itinanim natin ngayon ka-agri ay Syngenta 6003. At nalate tayo dahil naghihintay sana tayo ng tubig irigasyon, kaya lang nasira kasi yung siphon barrel ng NIA sa Talavera. So walang dumarating na tubig. Buti na lang yung mga katabi natin gumalaw naman, ibig sabihin na nagtanim naman. So nagtanim din tayo ng konti. So tingnan natin ka-agri yung ating S6003 hybrid. Tara! Let's go! Ito na ka-agri yung ating tanim. 5 days after transplant. At nakapaglagay na rin tayo ng pataba. Ayan o. Ang nilagay natin ka-agri ay isang bag ng triple 14, dalawang bag ng 1620, tsaka isang bag ng urea, kasi naglagay tayo ng 4 na sachet ng humus. So mahina yung ating patubig ka-agri. Nagbaon na tayo ng 1 feet ng ating submersible pump dahil huminto sa paghitit. So nung ibinaon natin ng 1 foot ay yan, humitit uli. Bagamat mahina ka-agri. So yun mo, kahit nagkapapataba natin ay kulang pa ng tubig. May nakausli. Ayan, sa bagay itong pinitak na to ay hindi pantay to. So eri din, kulang ng konti. Meron tayong tinamnan ka-agri na 1 hectare. Ayan, medyo maluluwang yung pagitan. Ayan, pero may punla dito. Ayan, ayan o, medyo maluluwang ka-agri. Kala natin kakapusin yung ating punla. Ayun, yung ating punla. Pero awa ng Diyos pumasya naman ka-agri. Pero naglagay din tayo ka-agri dito ng 27 kilos yung ating punla. 27 kilos, good for 1 hectare. Yun, walang sobra, walang labis, walang kulang. Yung sumobrang konti dun sa tanim ay ginagamit natin panghulip. Ayan o, dami. Ganito palang ka-agri ang itsura ng ating palay. Ayan, Syngenta 6003. Patay naman yung mga suso, walang buhay. So yan ang ating bukid ka-agri. Babalikan natin sa susunod. May dumating po ang tubig galing sa National Irrigation Administration sa end ng January or early February. Yun ang ating panalangin. Pag hindi, lagots. Ayan ka-agri, nakalitaw yung mga pataba. Agree. Syngenta 6003, 5 days after transplant. Ayan ang panahon, parang uulan pero hindi uulan. Ayan ang mga katabi. So, dun po sa property natin na 2.5 hectare ay 1 hectare lang po yung natamnan natin. Ito po ay Syngenta 6003. Ipinunla noong December 31 at nilipat tanim noong January 20. So
Ito po ay 32 days after transplant. Ganito po ang kanyang itsura. Ano? So, S6003 Syngenta, no? Hybrid rice. 1 month after transplant. Ito po. Ganyan po itsura niya. So, doon po sa 1.5 na property natin na natitira ay kasalukuyan pa lang po tayong nagpe-prepare. Magdi-direct seeding po tayo doon. At parang hybrid rice derby tayo doon. Iba-ibang klase ng binhi ang ating itatanim. Abangan na lang po natin yun, ka-agri. Ito po yung ating Syngenta 6003. Pero maganda po ang tubo nitong S6003 natin. Namuno naman siya. No, at kasalukuyang robust yung paglaki. So may dalawa pa tayong natitira po na fertilization nito. Isang pure na urea at isang pure na 0060. So abangan po natin. Ito na po ang ating Syngenta 6003. Bye ka-agri, salamat. Good day ka-agri. Magpo 40 days ng ating Syngenta 6003. Na-miss natin maglagay ng purong urea ka-agri. Hindi tayo nakapaglagay ng purong urea. So ngayong 40 days magkahalo na ilalagay natin urea at saka lalagyan na natin ng 0060 para isang lagayan na lang. Kaya medyo nanilaw ka-agri yung dahon ng ating hybrid rice. Although golden hour to, so hindi ito yung totoong kulay niya, pero nanilaw ng bahagya ka-agri, hindi siya ganun kaganda. So yun po, huling lagay na natin ng ating fertilizer dito sa ating S6003. At kagaya ng ating sinabi, pasyalan natin ka-agri yung ating iba't ibang klase ng hybrid rice. Direct seeding natin ka-agri. So tara, puntahan natin. Ka-agri, ito na yung ating hybrid derby. Iba-ibang klase ng hybrid rice yung inilagay natin. Pero dito sa taas na to, ito yung dapat ideal, ano, kasi RC534 to So medyo makapal at maganda na yung tubo. Yan, ganyan ka-agri yung RC534, medyo makapal. Pero dito yung jackpot natin, no? Ayan, medyo malalayo talaga yung pagitan, no? RC jackpot 102. Ayan. Yan, no? Pero natatanaw ka-agri, medyo madalang lang, pero pantay-pantay naman yung lagay. 5 days pa lang niya ngayon ka-agri. Pero bukas mag-spray na tayo ng advance. Yung meron pre-emergent saka early emergent herbicide, maglalagay na tayo. Tapos sa isang araw ay magpapapasok na tayo ng kaunting tubig. Yan, medyo bitak na ka-agri, So tingnan natin yung iba pa. Yun, yung katabi natin ka-agri, magpapatanim na sila tomorrow, March 2. So meron silang Longping 937 at jackpot din. Yan. So yan ang ideal. Dito naman nailagay ka-agri yung ating habilis. Yan, yung arise ng ano ba yun? Bayer, no? So ayan siya. Ganyan naman ang itsura niya ka-agri. Iniibon. Mahirap talaga pagka sabog talim ng hybrid rice tapos may kalabak ang ibon. Dami nila, iniibon. Ay, ere ka-agri, diretso ito yung ano natin, habilis, arise. So tapos may isa pa tayo ka-agri, tara. Ito naman ka-agri yung huling hybrid natin, hybrid rice na SL8. Yan, dito naman siya na ilagay. Kapal, ganda.
So, tingnan natin ka-agri yung susunod. Mag-first application na tayo nito in siguro 3 to 4 days. Maglalagay na tayo ng basal application. Yun, tara. Abangan ka-agri ang ating pagtutok sa ilang mga hybrid rice sa direct seeding. Okay, thank you ka-agri. Yun nga pala, kaya tayo nag-direct seeding kasi po ay na-late po yung pagtatanim natin dito sa Nueva Ecija, dito sa ano pa to? Yung 5 cluster 5 ng NIA, dahil po dun sa ating nasirang siphon barrel sa Talavera. So kailan lang po tayo nagkaroon ng tubig, although hindi naman umabot dito, pero yung yung tubig kasi nito nanggagaling sa ilog. So pag wala pong irigasyon, walang tubig irigasyon, wala rin pong tubig yung ilog namin. So kaya kahit po ginagastos na namin tubig dito, nakaasa pa rin kami doon sa availability ng tubig galing sa NIA. Yun. So sa Diyos lang po tayo aasa. Kasi po ito aanihin po ito mga part na ng June, no? So hopefully kung aabot po tayo doon. Yun po. Salamat po ng marami. God bless.